Okay, so PRL, USDT. So, meron ako naging setup. So, ito yung naging setup natin. So, explain lang natin kung bakit tayo nag-long position dito. And ano tong inaabangan natin na next setup natin dito kay PRL. So, ito, explain natin bakit tayo nag-long position. So, kung titignan nyo, si PRL is uptrend, no? So, from this higher high, nagkaroon ng correction, nag-rate ng higher low. So, dito, sa demand area na to, hindi nakuha yung criteria na gusto natin bago tayo mag-entry. Kaya no trade tayo dito. Pero kung titignan nyo, ang ganda sana nung magiging trade sana natin dito. But, hindi nakuha yung criteria na gusto natin eh. Kaya, okay lang yon. So, that's discipline na dapat practicein. So, kung hindi nakuha yung criteria na gusto mo, wag mong pasukin yung trade. So, let the trade go lang. Ngayon, ang nangyari dito, so after nitong higher low, di ba? Nagkaroon na naman siya ng another impulsive move. Nag-create ng another higher high. Break of structure dito sa previous higher high. So, yung break of structure na yan, dalawa yung tinitignan natin. Meron siyang nabuong demand area dito, 30-minute demand, and meron ding 30-minute demand dito. So, ngayon, ito yung naging basis natin na possible entry natin. May dalawa yan. Ito, tsaka to. Ngayon, kung titignan nyo, nagkaroon ng reaction dito sa first 30-minute demand. Kaya, ganun yung ginagawa namin sa group, no? So, minamark namin lahat ng potential demand and tinitingnan namin kung mamimit yung criteria. Kung magkakaroon ba ng sweep, magkakaroon ba ng retest. So, yun. Basta once na magkaroon ng reaction dun sa demand area or supply, so doon kami magti-trade. So, dito, kung titignan nyo, nagkaroon ng sweep dito sa 30-minute demand na to. Kaya, I decide to trigger dito. Ang tinarget ko lang is itong previous higher high. So, kung titignan nyo, after nung sweep, nagkaroon ng momentum or another impulsive move. So, after nyan, nung trade natin na to, nag-create na naman siya ng another higher high dito. So, since nag-create ng another higher high, meron na naman tayong demand area dito. So, itong 30-minute demand. And meron din dito, itong demand area na to. So, kung titignan nyo, kinuha na yan. Yung first demand na yan. So, kung ito, i-reject nyo tong or babasagin itong 30-minute demand na to, so ito yung magiging next natin. Next 30-minute demand. Pero kung titignan nyo, nagkaroon ng reaction dito. So, dalawa lang yan. Either umangat. So, kung hindi magkakaroon ng sweep, antay ako ng retest bago ako mag-entry ulit. Pero kung hindi, kung babasagin niya to, so titingin ako dito ng reaction sa next demand. So, yun. I hope pinatutunan kayo ulit mga boss. So, saludo.